talaga namang late life update ng buhay ko. Opening shift ako for today's video kaya naman maaga nga akong nagising at maaga rin nag-asikaso para medyo marami nga akong magawa sa umagang ito. Kung naaalala nyo sa last video, di ba nagwalis ako sa palibot ng bahay namin? Pero meron pa akong hindi nawalisan kaya naman yun nga yung aasikasuhin ko ngayong umaga. Sinisiguro ko talaga na mauuna akong magising kaysa sa mga bata tuwing umaga kasi naman para wala akong sasawayin habang gumagawa. Kaya kung nakikita nyo, medyo madilim-dilim pa nung nag-umpisa akong magwalis. Maliwanag na nung tapos nga ako sa pagwawalis, kaya naman nagtimpla na nga din ako ng kape. At habang ako'y nagkakape, eto nga pala yung view na nakikita ko. Tapos, inaasikaso ko na nga rin yung mga damit na nakalagay sa washing. Actually, yung hindi ko pa natapos na nilalabhan ko yan. Pero dahil hindi pa nga ako tapos, itutuloy ko nga siya ngayon at magsasalang uli ako ng panibago. Kaya wag niyo na nga lang masyadong tignan yung aking tubig dahil alam niyo na medyo malayo yung tubig sa amin para magpalit ng magpalit kada salang. At dahil multitasker tayo habang nagpapaikot ng mga damit sa washing, eto inasikaso ko na nga rin yung paghuhugas ng mga plato. Medyo tumambak na rin kasi gawa ng hindi masyado nakakaigib dahil medyo napapagod yung katawan lupa ko. Alam niyo na, sa ngayon ay sarili ko nga lang yung inaasahan ko dahil nasa dayo nga yung trabaho ni Bossing. At habang naghuhugas ako, una na nga nagising at bumangon si Bunso. Ako nga lagi ang unang hinahanap niya sa umaga kaya ayan nakayakapagad sa akin. Pagkatapos maghugas, dumiretso na nga rin ako naligo dahil kailangan na nga rin pumasok. Kasabay ng pagligo ko, nag-akyat na nga rin ako ng tubig para meron nga silang gagamitin dito sa bahay. Yung mga ibang hindi ko naman nagawa, ibinilin ko na nga lang kay Kuya Vil para siya na nga ang mag-asikaso. Bilang panganay, kahit papano, marunong naman na si Kuya Vil dito sa bahay. At palagi ko naman nga silang tinatawagan tuwing oras na ng pagkain para nalalaman ko kung nakakain na nga sila o hindi pa. Kaya nung mga time na to, hindi talaga pwedeng wala akong load kasi maya't maya ko nga silang minomonitor. At nung makapag-asikaso nga ako, nagpaalam na nga rin akong papasok na. Bye-bye. Si Kuya Vil, hindi na talaga yun humahalik kasi nahihiya na. Anyway, 8 to 5 yung schedule ko, kaya naman, pagkapasok ko, fast forward na agad pagka-uwi ko, kinukulit na nga nila ako para tikman itong Mango Graham. Kaya naman, ito na nga yung pinaka-merienda namin.
Kutsara mo. Hmm? Pagkatapos kumain, syempre, back to houseworks na naman tayo. Alam nyo na, kahit galing tayong trabaho, meron pa nga rin tayong mga nakatenggang gawain dito sa bahay, kaya kahit na gusto nating magpahinga, hindi nga pwede. Dahil wala namang ibang gagawa nito, kundi tayo pa din. Yung hindi ko natapos na labahin kaninang umaga, eto't inabot na nga rin ng gabi. At pagkasalang ko nito mga damit, habang nagpapaikot ay naglinis nga muna ako dito sa may sala. Kung naaalala nyo, sa last video ko, di ba naglagay ako dito ng sofa? Yun nga lang, pagkalagay ko nitong sofa, napagod na nga ako. Kaya naman yung mga kalat dito sa gilid, hindi ko na nga naasikaso. At dahil ngayon nga ako may oras, kahit gabi na, ito nga yung aasikasuhin ko. Kasi naman, hindi ko na talaga matiis makita yung maraming kalat at talagang napasakit na sa mata. Alam niyo ba, habang ginagawa ko 'to, iniisip-isip ko na, "Ay nako, kaya mo pa ba?" Kasi naman hindi pa ako nangangalahati, talaga namang pagod na yung katawan ko kasi nga galing pa akong trabaho, 'di ba? Kaya kahit na ang tagal-tagal ko lang naglilinis at nakikita ko pa rin na marami pa ring kalat, talaga naman napapaupo na lang ako sa isang tabi. Yun nga lang, wala naman akong choice kundi gawin pa rin at tapusin kasi naman ako pa rin naman ang gagawa nito kapag pinalipas ko pa. Kaya sige Inday, pilitin mo kahit masakit na yung katawan mo, kahit pagod ka na. Ang importante, natapos mo.
8 years, ayan, natapos din. Wag po kayong mag-alala dahil po yan pinilit tapusin, pinakain ko naman po muna yung mga bata dahil gusto ko gabihin man ako na matapos sa ginagawa ko. At least sila nakakain na at matutulog na nga lang pag gusto nila. Pagkatapos ko maglinis, dito naman nga ako dumiretso sa paggawa ng ice candy. Nung mga araw kasi na to, medyo marami pa nga yung mangga, kaya naman medyo marami pa naman kaming stock dito at meron din binibigay si ma'am galing sa store. Kaya eto, naisip ko na gumawa ng ice candy para meron naman makain-kain yung mga bata dito sa bahay. At dahil wala nga akong blender, ganito na nga lang yung ginawa ko sa mga mangga para madurog ko sila. Anyway, alam nyo na kung paano gumawa nito, kaya eto, panoorin na nga lang muna natin yung ginawa ko. Kayo na nga bahala na mag-comment kung meron nga bang mali o meron kayong dapat itama sa aking ginagawa. Sa pagkakaalala ko, hating gabi na nga rin ako natapos sa pagbabalot nito. Pagkatapos ko magbalot ng mga ice candy at mailagay sa ref, binanlawan ko nga muna yung uniform na susutin ko para kinabukasan. At sinampay ko na din pagkatapos i-dryer para kahit pa paano matuyo nga siya. Anyway, dito ko na nga po muna tinatapos itong video na to. Hanggang sa susunod na video po. Thank you for watching!